Tapos ka China. Mga tol, ang ganda ng title. Tapos ka China. Matinding aksyon ni Senator Risa at Senator Zubiri. No? Laban sa China mga tol. Ano to? Yan ang ating aalamin, bibigyan ng reaction. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita mga tol, wag mong kalimutan ha. Bisitahin po ang channel ni Sir Pao PH. Yan, kung nakikita nyo ang kanyang logo. Nakalagay din po ang link nito sa ibaba mga kapatid yan. Maraming salamat kay Sir Pao PH sa mga ganitong klaseng balita na talaga namang nagbubukas ng ating ng ating kaisipan, ng ating kamalayan no dito sa nangyayari sa ating kapaligiran. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalyado. Balitang West Philippine Sea pa rin po tayo. So merong mga action or preventive actions ang ating mga senador regarding West Philippine Sea sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri at iba pang mga senador versus China concerning on our marine resources in the West Philippine Sea. Kaugnay pa rin po ito mga kaalyado doon sa walang pakundangang pagkamkam, pag-harvest at pagsira ng China sa mga bahura o coral reefs natin sa West Philippine Sea, specifically in Rizal Reef or tinatawag ding Iroquois Reef, kung saan itong teritoryo po natin na ito sa West Philippine Sea ang pinaka-totally na damage gawa ng China. Alam nyo po ba mga kaalyado na bilyon-bilyong piso ang halaga ng mga na-damage na marine resources natin sa West Philippine Sea dahil sa China? Pero mamaya na natin yan pag-uusapan dahil talakayin muna natin itong tungkol kay Senator Juan Miguel Zubiri. So ganun kalaki yung naging damage no? Kaya yung reaction video natin kanina, 'di ba, gustong singilin ni Senator Risa ang China dahil sa ginawa nilang damage, no? Dapat talaga maipush 'yan ng Pilipinas, mga tol. No, kailangan talaga sila singilin. Paki-like and subscribe muna mga kaalyado bago natin simulan. Maraming salamat po. So sinabi nga po mga kaalyado ni Senate President Juan Miguel Zubiri na foul itong ginawa ng China ng alleged harvesting ng coral reefs sa Rizal Reef. So para sa akin ay hindi na dapat ito allege dahil kitang-kita naman na 100% China ang may kagagawan nitong pagkasira ng mga bahura natin sa Iroquois Reef. Dahil bago natuklasan ng Westcom or Armed Forces of the Philippines ang malalang kalagayan ng mga bahura natin sa Iroquois Reef, ay Chinese fishing vessel at Chinese militia vessels ang pinakahuling nakitang nagsaswarm sa area na ito. Saan ko matitignan nyo, parang mababa lang siya, no? Parang hanggang tuhod nga lang kasi eto na agad yung tubig, eto yung eto yung mga corals mga tol. Siguro sinagasaan nila ng sinagasaan kaya nagkadurug-durug tong na to, mga corals na to. No, dito sila nagsaswarm eh. Bukod sa siguro hinarvest nila yung iba, etong mga to, nasira na to sa pagsadsad siguro ng mga barko nila. Mababang parte na to ng dagat eh, oh. Ayan, ito na agad yung dagat, ito na agad yung tubig eh, tas ito na agad oh. Iroquois Reef ay Chinese fishing vessel at Chinese militia vessels ang pinakahuling nakitang nagsaswarm sa area na ito. Hindi na dapat para sabihin pang allegedly ito. Kailangan lakas loob nating sabihin at China ang may kagagawan nito. Dahil alam naman natin na sa sobrang kasakiman ng China ay sila lang din ang may kakayahang gawin ang mga bagay na ito. Dahil nga po sa pangyayaring ito mga kaalyado ay nag-apila itong si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Chinese Embassy sa Manila para matigil na itong walang habas na pagkasira ng mga marine resources natin sa Grabe oh, isang bundok ng mga corals to, mga tol. Yung mga labi ng corals yan, mga na yan, mga deads na yan. Kasi yung mga corals na yan, pag nasa ilalim ng dagat mga tol, malalambot yan. Tapos pag namatay sila, ito nagiging kasing tigas ng parang bato. Grabe ginawa nila, no? Senate President Juan Miguel Zubiri sa Chinese Embassy sa Manila para matigil na itong walang habas na pagkasira ng mga marine resources natin sa West Philippine Sea. Sabi pa nga po mga kaalyado ni Senator Zubiri na sana ay nakikinig itong mga kaibigan natin sa Chinese Embassy na kailangan din nilang protektahan ang mga natural na pinagkukunan natin dahil pinapayagan natin sila for freedom of navigation. Pero kung sisirain nila ang mga bahura o coral reefs natin at walang habas nakakamkamin o haharvestin ang mga marine resources natin, ay foul daw ito
sabi ni Senator Zubiri. Hindi nga freedom of navigation eh. Kasi hindi lang naman sila basta-basta dumadaan dun eh. Tinatambayan nila yun eh. 'Di ba? Doon na sila namumungad eh. Doon na sila nagsoswarm eh, 'di ba? Doon sila nagtitipon-tipon. Tapos pag alis nila yun, sira na yung mga corals doon. Hindi lang ito basta-bastang foul mga kaalyado, dahil ito ang tunay na kahulugan at halimbawa ng sinasabi ni Senator Padilla na escalation at violation ng international law. Tama. Dagdag pa ni Senator Zubiri na kung hindi kayang respetuhin ng China ang arbitral ruling na iginawad sa Pilipinas, ay kahit man lang sana respetuhin nila ang Philippine Marine Resources natin. Sa kadahilanang itong mga coral reefs na ito ay very rare. So agree ako doon mga kaalyado sa sinabi ni Senator Zubiri na very rare itong mga marine resources natin ito kagaya ng mga bahura. Dahil itong mga coral reefs na ito na tinitirahan at breeding ground ng mga isda ay inaabot ng daan-daang taon bago mabuo at yumabong. At yun na nga mga kaalyado, nakakalungkot lang dahil yung daan-daang taon bago nabuo at yumaman na coral reefs natin sa West Philippine Sea ay sa isang iglap nasira at nawala ng dahil sa China. At para nga po masiguro o ma-ensure na mababantayan ng maayos ang mga Philippine waters natin, ay dito na po diniscuss ni Senator Juan Miguel Zubiri together with Senator Loren Legarda at Sani Angara at pati na rin sa Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga ang proposed establishment ng Marine Ranger Stations. Yun. At yun na nga po mga kaalyado, maglalagay ng Power Ranger Station itong si Senator Juan Miguel Zubiri. Dahil kung hindi natin ito gagawin, sabi niya, ang mga fisherman natin o ang mga mangingisda ang siyang magsasuffer. Dahil magiging banta ito sa food security issue at mauubusan tayo ng isda sa mga area natin na ito. Tama. Sa West Philippine Sea na dating sobrang yaman sa mga iba't ibang uri ng mga commercial fishes. So ano kayang klaseng station ang itatayo, no? Barko din ba? Katulad no sa Sierra Madre o ano to? Gagawa talaga ng structure mga tol, no? Dapat kung gagawa sila yung permanent na, hindi yung tipong nabubulok pa, yung kailangan pa ng mga tawag dito, kukumpunihin, mga kakalawangin, kailangan talaga yung pangmatagalan na. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, at least 600 million pesos ang kinakailangan para maipatayo itong mga Marine Ranger Stations na ito sa iba't ibang corners natin sa Pilipinas, including the West Philippine Sea. Sa opinion ko mga kaalyado ay maganda itong naiisip ng ating mga senador na maglagay nitong sinasabi nilang Marine Ranger Stations sa bawat kanto ng Pilipinas na malapit sa West Philippine Sea. Sapagkat pag naipatayo ito mga kaalyado as soon as possible ay mas mapapaigting ng ating mga Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ang pagbabantay sa ating mga karagatan at teritoryo sa West Philippine Sea. Yes. Medyo nakakalungkot nga lang mga kaalyado dahil ngayon lang ito naisip ng ating mga senador kung kailan nangyari na yung pagkasira ng mga coral reefs natin sa Iroquois Reef. Kung sana noon pa ito naipatayo, mas na-prevent sana natin yung mga illegal actions ng China sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya talaga may problema din yung mga nakaraang mga administrasyon mga tol. Hindi natin pwede kasing hindi talaga sila tignan eh. Dahil hindi naman bagong issue lang tong pagdating dito ng China mga tol eh. 1999 pa kaya nga isinadsad yung di ba? Kaya nga isinadsad yung tawag dito, BRP Sierra Madre, di ba? Para yun ang kumbaga yun ang maging simbolo na tinitindigan natin na atin tong West Philippine Sea na to mga tol. Nagdaan ng panahon na panalunan natin siya ng 2016, di ba? Sa arbitral ruling, napawalang visa yung claim ng China pero hindi nila kinilala yon mga tol. Pero 2016, tapos 2023 na ngayon. Ngayon pa lang naisip to. Dapat tapos na to, matagal na yun. 2016 pa lang nung nai-award na sa atin yan, ginawa na agad ng plano yan. Na tinindigan na agad natin, pinostehan na agad natin, binakura na agad natin. Dapat ganun no? Hindi naman sa sinisisi natin yung ating mga senador, mga kaalyado. Kaya lang puro panghihinayang ang nararamdaman ko ngayon. Kaya sana itong naiisip nilang Marine Ranger Stations na itatayo sa bawat kanto ng Pilipinas ay sana ma-execute nila ang plano na ito. Hindi lang puro implementasyon. Dahil kinakailangan talaga natin ito para
ma-prevent natin yung mga future illegal actions ng China. At para sa isa pang balita, Okay, kasi 2016 mga tol, yun din yung mga panahon naging president dito si Piduts, no? Don't get me wrong, gustong-gusto kong presidente si President Duterte mga tol, no? Pero yun yung mga panahon mga tol na kaibigan natin masyado ang China mga tol. Pinalayas nga natin yung mga kano, 'di ba, dito sa Pilipinas mga tol. So wala tayong balita, hindi masyadong naibabalita kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi natin masyadong natutukan. Ngayon lang natin nakita yung mga ganitong klaseng ginagawa pa lang panghaharas, ginagawa pa lang pangbubuli ng China sa Pilipinas mga tol. Sa mga resupply mission, yung mga panahong taon 6 na taon mga tol na malagi si President Duterte. Yun yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Wala naman daw mga ganito. Naitaguyod nga daw natin ang walang tulong ng kano. Sabi niya gano'n, no? So hindi natin alam mga tol kung ano nangyari no mga panahong yun dahil di rin naman natin na ibabalita. Hindi rin naman natin nababalitaan. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga binabalak ng ating mga senator na pagtatayo ng mga Marine Ranger Station mga tol? Yan, dito sa ating West Philippine Sea, gagastos sila ng mga 600 million mga tol, no? No, sana nga maisa katuparan yan at talagang sana matindigan yan mga tol. No? At maipakita natin diyan sa mga bansang mananakop na hindi tayo basta-basta talagang papayag na ginaganyan na lang nila. No? Ginaganyan na lang nila tayo. Lalo-lalo na sinisira nila itong West Philippine Sea. So comment ka sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.